Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo sa huling Misa de Gallo, natunghayan natin ang awit papuri ni Lolo Zacarias. Kung ang mahal na Birhen mayroong Magnificat, si Lolo Zacarias may tinatawag na Benedictus, napaawit upang papurihan ang Panginoon. Napaawit upang ang Diyos ay pasalamatan. Ngunit bago pa ang pag-awit na ito ni Lolo Zacarias, siya muna ay binalot ng katahimikan, na kung saan si Lolo Zacarias napatigil, makapagsalita at makapakinig, hindi dahil siya'y may nagawang kamalian, kundi dahil nahirapan siyang paniwalaan ang kayang gawin ng Diyos sa kanya. Sa madaling salita, si Lolo Zacarias hindi nakarinig, hindi nakapagsalita sapagkat kinapos ng pag-asa at pananampalataya. Kung kaya nga po, ito ang siyang pinakatema na siyang magbubuod sa siyam na gabi ng ating Misa de Gallo. Sa loob ng siyam na madaling araw, bagamat mahirap na gumising, bagamat mahirap maligo dahil malamig, sinikap nating makatungo ng simbahan upang makapagsimba, upang makapag-alay ng papuri sa Panginoon. At sa ating huling Misa de Gallo, hindi disenyo o kulay ang siyang ating napiling suotin, kundi mga ribbon na siyang magpapaalala hindi lamang ng katapusan, kundi ng tagumpay ng bawat isa sa atin. Kaya sa mga nakaribon, na mga tinubuan ng ribbon sa ulo, kaya niyo pa po bandalin yung ribbon ninyo? Napakalaki ng ribbon ni Sister Rapanan. So palakpakan po natin yung mga nakaribon. At dahil nakaribon kayo, salamat, nagribon kayo. Hindi ako nakapaghanda ng pamigay ngayon. No? Pero ganun pa man, no? Ang ribbon na inyong suot ay hindi lamang pagsunod o conformity sa ating napag-usapan, kundi ang ribbon na inyong isunuot, pinili, ay isang paalala na may pag-asa dito sa atin sa Peña Francia. Anong ibig natin sabihin? Una, ang pag-asa ay nakaugat, una, sa katahimikan. Hope that is born in silence. Nang mabalik po ang tinig ni Lolo Zacarias, ang una niyang ginawa, hindi ang magreklamo, kundi ang kanyang unang ginawa, magpuri sa Diyos. Kaya hindi ba ano kanyang sabi? Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Blessed be the Lord, the God of Israel, na kung saan may pag-asang tunay ngang kumakaway sa mag-asawang ito. Kaya nga po, hindi na ngayon bakit ang namutawi sa kanyang bibig, kundi salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon. At kung ating titignan, kagaya ng buhay ni Lolo Zacarias, maraming beses po sa buhay din natin, nauuna yung ating katahimikan. Katahimikan dahil sa ating pagdarasal, parang wala namang nakikinig. Katahimikan dahil sa mahabang paghihintay, sumuko at tumigil. Katahimikan dahil iginupo na ng sakit at karamdaman. Subalit, ngayong umagang ito, ipinapaalala sa atin, marami mang katahimikan ang siyang ating pinagdaraanan, pero may ginagawa ang Diyos. Kumikilos si Jesus, may ginagawa ang Panginoon. At ito po yung unang bagay na ating bibit-bitin sa pagtatapos ng sakripisyo natin sa umagang ito. Hope is born after silence. And even in silence, God is preparing something. Kaya alam ninyo, nakakalungkot
Maraming mga Katoliko ang tuluyang napahiwalay sa simbahan hindi dahil tamad, hindi dahil masamang tao. Maraming Katolikong napahiwalay sa ating pananampalataya. Bakit? Nagtampo. Nagtampo sa Diyos. Hindi lamang nawalan ng pananampalataya, kundi kinapos ng pag-asa. Kaya kapatid, ang unang paalala ng ating pagdiriwang, may pag-asang naghihintay kahit ang Diyos ay tila baga matahimik sa ating bawat pinagdaraanan. Pangalawa, sa papuring awit ni Lolo Zacarias, paulit-ulit po niyang binanggit ang alin, hindi lamang yung kanyang papuri sa Diyos, kundi paulit-ulit na binalikan ni Lolo Zacarias ang mga bagay na ginawa ng Panginoon. Ang mga bagay na patuloy na ipinadama ng Diyos hindi lamang sa Kanya, kundi sa Kanyang bayan. Kaya po ang taong may pag-asa ay taong marunong lumingon sa nakaraan. Ang taong may pag-asa ay laging iniisip ang Diyos tapat kahapon, ngayon, at magpakailanman. At ito po yung pangalawang bagay na ibinibigay po sa atin. Kapag daw po nakakalimot na tayo sa kabutihan ng Diyos, kapag daw po tinatamad na tayong magdasal, kapag po sumuko na tayong lumapit sa Kanya, lagi natin titignan, hindi lamang tatandaan, na tayo sa nagip ng Diyos sa nakaraan at nakalipas na ating bawat pinagdaraanan. Lumalakas ang ating loob na muling magtiwala, tumaya, maniwala, at muling sumampalataya. Pangatlo, isa po sa mga pinakamagandang linya doon sa awit papuri ni Lolo Zacarias, ang sabi niya, magbubukang liwayway ang bawat nasa dilim ng kasalanan at sisilip ang liwanag ng isang bagong umaga. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, alam po ninyo, ang bawat bagong umaga ay paalala, hindi lamang ng simula. Ang bawat umaga, paalala, may pag-asa pa. Sapagkat sa dilim ng gabi, sa pagbubukang liwayway, sa pag-aagaw ng dilim at liwanag, bagong pag-asa ang darating sa bagong umagang naghihintay sa atin. Kaya alam po ninyo, para talagang pinagtagpi-tagpi, hindi lamang ng pagkakataon, hindi lamang ng liturhiya, ang ating karanasan dito sa ating parokya. Kung inyo matatandaan, ano po ang tema po natin? Sa Peña, ang Pasko ay pag-asa. At alam po ninyo, yung ating mga Kris Kringle na bit-bit, paalala na may pag-asa tayo sa Peña. Alam niyo po ba kung bakit? Simple lang po yung pinagdasal ko sa Diyos. Pangatlong Pasko ko na po ito dito sa Peña. At sa mga nakalipas po nating Kris Kringle, lagi po nasa 200 lang po yung ating po mga nakukolekta. At ngayon po, yun lang po yung dasal ko sa Diyos, Lord, sana po makakumpleto po uli kami ng 200. Kasi po yung 200 hindi naman para sa akin. Yung 200, para po doon sa mga kaparokya po namin, hindi lamang na nangangailangan o higit ang pangangailangan, kundi marahil yung 200, para po doon sa mga parokyano naming napahiwalay na sa simbahan, kaya't hindi na nagsisimba. Pero alam po ninyo, kahapon, sinimulan na po namin kasama ng mga kabataan na ilagay sa mga bags ang bawat Kris Kringle. Hindi po sinagot ng Diyos yung panalangin 200, sapagkat ang nagawa natin 350. Oh. Oh. Kaya ibig sabihin sa Peña, tunay na ang ating Pasko may pag-asa. Sapagkat hanggat merong taong taga-Peña na hindi sumusuko sa paggawa ng mabuti,
hanggat merong taga-Peña na may malasakit sa kapwa, hanggat merong taga-Peña na magsusulong ng kabutihan, tunay na ang Pasko sa Peña, biyaya ng pag-asa. Kaya po nung nalaman ko po na ganun po kadami, sabi ko, hindi lamang tayo dapat magpuri, kundi sama-sama tayong magpasalamat sa Diyos. Kaya ngayon po, ang dami po natin sapagkat pinaimbitahan ko na po yung mga recipients, yung mga beneficiaries ng ating pamaskong handog. Kaya ngayon, kasama po natin sila. No? Sabi ko, para maranasan naman nilang makapagsimbang gabi. Kaya pagkatapos po ng ating misa, yung 300 beneficiaries po natin bawat BEC, bawat barangay, matatanggap ang pinagsama-sama nating hindi lamang Kris Kringle, kundi ating pinagsama-samang kabutihan na siyang maghahatid sa kanila ng pag-asa ngayong Kapaskuhan. Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, no? Patuloy tayong magpasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, una, sa biyaya ng bawat isa. Kaya huwag niyo na pong pansinin yung joke ko, no? Na nakapagsuot ng floral, pero wala namang bit-bit. Huwag niyo na pong pansinin yung joke ko na naalala ang kulay, pero wala namang dala. Obviously, mas marami, hindi lamang yung nag-motif, kundi nagbit-bit, kumpara sa mga nakalimot at tumalikod sa paanyaya natin. Kaya bilang kura paroko po ninyo, proud na proud po ako. Sa kabila ng dilim na nararanasan ng maraming tao, sa kabila ng bawat paghihirap ng mga kapitbahay nating nasunugan, ilang araw na nakalilipas, sa kabila ng bawat mabigat na pinagdaraanan ng ating bawat kaparokya, tunay na tama ang sinabi ni Lolo Zacarias, sa pagbubukang liwayway, isang bagong umaga ang siyang matatanaw ng bawat isa. Kaya sa mga tatanggap po, no, ng ating pamaskong handog, no, normally po, yung pamaskong handog, ginagawa po natin yan pagkatapos ng Pasko at bago po magbagong taon. Pero hindi ko alam ano pong pinaisip sa akin ng Diyos. Pagsimbahin, papuntahin ng 24, hindi lamang upang makuha. Naisip ko siguro, minabuti na rin ng Diyos na hindi lamang mapaaga, kundi konkretong makita ng bawat tatanggap ng pamaskong handog, ang mga tao naging bahagi upang mapuno ang isang bag na kanilang pagsasaluhan ngayong Pasko. Kaya mga minamahal ko mga beneficiaries, sa pagpapasalamat natin sa Diyos, kapag nakita niyo po ang inyong kapwa, ang inyong katabi sa misa, ang inyong makasalubong, sabihin niyo, salamat sa iyong Kris Kringle. Salamat sa iyong pagsasakripisyo. Salamat sa siyam na madaling araw na piniling tandaan upang bitbitin hindi ang Kris Kringle, kundi ang pag-asang ipagkakaloob natin. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tunay na dito sa atin sa Peña Francia, ang Pasko natin hindi lamang masaya. Ang Pasko natin ay pag-asa. Kaya sa misang ito, sa ating ilang oras na lamang na paghihintay, ipagdiriwang natin ang pinakapuno ng pag-asang pagdiriwang, ang Kapaskuhan. Nawa sa pagdating ng ating Panginoon, sa pagsilang ng Mesiyas, hindi na lamang siya matatagpuan sa sabsaban, kundi matatagpuan si Jesus sa puso at tahanan ng bawat taga Peña Francia na nagdiriwang ng may pag-asa. Amen.